Mainit ang sikat ng araw sa syudad nang tumapak si Luisa Fernandez sa gate ng Rodriguez Tech Corp, isang kilalang kumpanya na kilala noon bilang innovator sa teknolohiya, ngunit ngayoy paunti-unti nang nilalamon ang pagkalugi. Bitbit niya ang isang lumang backpack at ang papel na nagpapatunay na siya'y opisyal ng janitress ng kumpanya. Ang kanyang uniforme ay medyo maluwang, halatang hindi pa naa-alter, pero hindi ito naging hadlang para magpakita siya ng maayos na postura. Tahimik lang siya habang pinapirmahan ang kanyang attendance sheet kay Mang Lando, ang guard na may edad na at halatang matagal na rin sa serbisyo. "Bagong salta ka, Hija?" Tanong ni Mang Lando habang kinukuha ang ID na may larawan ni Luisa. "Opo tito, ako po si Luisa. Ngayong araw po ang first day ko." Mahina ngunit malinaw ang sagot niya. Tiningnan siya ni Mang Lando mula ulo hanggang paa. "Tahimik ka huwag kang magpapalamon dito sa kumpanya. Marami dito matatalas ang dila, lalo na yung mga nasa admin. Pero kung tatrabaho ka ng maayos, makakaraos ka rin." Sabay abot ng temporary ID. Mumiti lang si Luisa. "Salamat po sa paalala." Pagpasok niya sa loob ng gusali, agad niyang naramdaman ang lamig ng aircon na tila nanunuot sa buto. Ang mga empleyado'y abalang-abala, kanya-kanyang bilis sa elevator. Halatang walang oras para magkamustahan. May ilan na napatigil at napatingin sa kanya saglit, pero agad ring tumalikod. Para bang ang presensya ng isang janitress ay hindi dapat pinapansin. Dinala siya ng isa pang janitor sa utility room sa basement. Amoy disinfectant, maraming mga mop, timba at panlinis na nakasalansan. Dito raw muna siya magpapahinga kapag may break, at dito rin kukuha ng gamit. Basta iwasan mo si Ma'am Clarice. HR head siya pero akala mo kung sinong Diyos dito. Kapag hindi mo tinamaan ang panlasa niya, lagot ka, bulong ng kapwa janitor, si Mang Isko. Hindi na kumibo si Luisa. Habang nagbibihis ng apron, pasimpleng isinulat sa maliit na notebook ang mga narinig. Mga paunang obserbasyon sa mga ugali ng tao sa paligid. Isa ito sa mga nakasanayan niya noong nagtatrabaho pa siya bilang tindera sa palengke. Laging nakikinig, laging nagmamasid. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, pinadala si Luisa sa ika-4 na palapad para maglinis ng conference room. Sakto namang katatapos lang ng board meeting at puro papel, kalat at coffee spill ang naiwan. Habang naglilinis, hindi niya maiwasang mapansin ang dami ng mga papel na basta na lang tinapon. Mga kontrata, draft reports at iba pang dokumentong tila walang halaga. Bagaman hindi niya binasa, sinulyapan niya ang ilang headers. Third quarter losses, pending supplier reconciliations, withdrawal of Singaporean partner. Tila may mabigat na nangyayari sa kumpanya. "Hoy! Janitress!" sigaw ng isang boses sa likuran. Napalingon si Luisa. Naroon si Miss Clarice, matangkad, maputi at naka-heels na kulay pula. Nakasuot ng corporate outfit at may hawak na clipboard. "Kapag tapos ka dyan, magpunta ka sa lobby. May bisita at kailangan malinis ang reception." Malamig ang boses nito. "Opo, ma'am," sagot ni Luisa, sabay yuko. "Bilis-bilisan mo ha? Dito sa Rodriguez, hindi kami nagpapasahod para lang tumunganga ang mga janitor." Tumamulang si Luisa at nagpatuloy sa paglilinis. Habang naglalampaso, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Iba pala rito, pero kakayanin. Sa kabilang bahagi ng gusali, sa tuktok na palapag, naroon ang opisina ng CEO na si Franco Rodriguez. Nakatayo siya sa harap ng floor-to-ceiling window, nakatanaw sa skyline ng Makati. Malalim ang iniisip. Sa kanyang lamesa, naroon ang mga sulat mula sa accounting, mga email na nag-aalerto ng papalapit na red line sa kanilang revenue, at mga tawag na hindi niya sinasagot mula sa board. 1 taon na mula nang mamatay ang kanyang kapatid na si Jerome, ang tunay na visionary ng kumpanya. Simula noon, parang wala na siyang gana sa negosyo. Lahat ng desisyon ay pabaya, automated, binase lang sa instinct. Iniwan niya sa mga board members at senior managers ang halos lahat ng operasyon. Ayaw niya nang humawak ng mga problema. Pero ngayon tila sabay-sabay na bumagsak ang lahat.
nawawala na ang kumpiyansa ng mga investors. At lumalapit na ang posibilidad ng pagbebenta ng kumpanya sa isang foreign holding group. Tumunog ang phone niya. Si Miss Clarice, "Sir, dumating na po yung bagong janitress. Medyo probinsyana ang dating, tahimik, pero mukhang masipag naman." "Janitress," tanong ni Franco, "kailangan mo ba talagang i-update ako tungkol sa ganyan?" "Just trying to keep things organized, sir." "Alright." Binaba ni Franco ang telepono. Nakangiting mapait. Sa dami ng problemang bumabagabag sa kanya, mula sa lumulubog na finances hanggang sa gulo sa loob ng board, bakit kailangan malaman pa niya ang tungkol sa isang bagong empleyado sa pinakamababang ranggo? Hindi niya alam sa mismong araw na iyon na ang babaeng hindi man lang niya kayang ipangalan sa isip, ang tahimik na janitress mula sa probinsya, ay unti-unting magpapabago sa takbo ng buong kumpanya. Sa kanyang katahimikan, may dalang bagyong hindi nila kailanmang inaasahan. Tahimik ang buong executive floor sa tuktok ng Rodriguez Tech Corp. Tila ba kahit ang mga tunog ng hakbang ay may pangambang sumalubong sa malamig na presensyang bumabalot sa lugar. Ang sahig ay makintab. Ang mga pader ay may mamahaling abstract paintings, ngunit sa kabila ng engrandeng anyo nito ay may kakulangan sa sigla. Sa pinakadulo ng hallway, naroroon ang opisina ng CEO na si Franco Rodriguez, isang lalaking bihirang ngumiti, halos hindi nakikita sa mga company events, at kadalasan ay nagkukulong lamang sa kanyang silid. Si Franco ay 35 anyos, may tikas at talino, ngunit taglay din ang mabigat na anino ng kanyang nakaraan. Matagal nang itinuturing na anak ng kapalaran, anak ng founder ng kumpanya, edukado sa ibang bansa, at pinamana ang lahat ng yaman at posisyon matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit ang totoo, hindi siya kailanman naging handa sa bigat ng responsibilidad na ipinasa sa kanya. Lalo pa nang masundan ng trahedya ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Jerome, na siyang mas aktibo at mas may puso sa negosyo. "Franco, kung hindi mo kaya, huwag mong hayaan na mabulok ang iniwan ni Papa," ani Jerome sa huling beses na nag-usap sila. Ilang araw bago ito pumanaw sa isang aksidenteng kaugnay ng isang proyekto sa Visayas. Simula noon, tila unti-unting naging hollow shell si Franco. Hindi na siya lumalabas kasama ang mga empleyado. Hindi na rin siya dumadalo sa quarterly town hall. Ang kanyang opisina, na noon ay bukas sa sinumang may ideya, ay naging lugar ng katahimikan at pagkakulong. Sa gitna ng lahat ng ito, ang kumpanya ay unti-unting nawalan ng direksyon. Sa gitna ng kanyang desk, nakabukas ang laptop. Naka-display sa screen ang pinakahuling report mula sa Finance Department. 50 milyong pisong lugi sa nakaraang quarter. Nakatitig lang si Franco sa graph. Pababa, tuloy-tuloy, walang balak huminto. Sa tabi nito, isang email mula sa isang investor mula Singapore ang nagsabing regretfully withdrawing ang kanilang pondo dahil sa lack of leadership and innovation. Pumasok si Jasper, ang kanyang executive assistant. Tahimik itong lumapit at marahang inilapag ang isang tray ng kape at ilang dokumentong kailangang pirmahan. "Sir, ito po yung report para sa marketing at yung proposal po ng external audit. Kailangan daw po mapirmahan na yon." Hindi umimik si Franco. Sa halip ay kinuha ang tasa ng kape at cup. Malamig na ang lasa. Tiningnan niya ang papel pero tila wala itong laman. Hindi dahil wala nga, kundi dahil parang wala na ring saysay para sa kanya ang mga numero. Sa isip niya, parang larong hindi na niya kayang tapusin. "Sir?" tanong ni Jasper, halatang nag-aalalang madelay na naman ang deadline. "Leave it," maikling sagot ni Franco. Tumango si Jasper at lumabas, pero bago siya tuluyang makaalis, ay narinig niyang bulong ni Franco. Halos di marinig, "We're losing everything. And I don't even care anymore." Naiwan mag-isa si Franco sa loob. Tumayo siya at muling lumapit sa salamin. Tanaw ang mga gusali ng lungsod. Sa ibaba, makikita ang maliliit na tao na abalang naglalakad. May kanya-kanyang direksyon. Isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan.
Ano bang silbi ng lahat ng ito kung ako mismo hindi na alam kung bakit ako narito? Kasabay nito, isang memorya ang bumalik. Isang gabing umuulan habang nakaupo siya sa gilid ng hospital bed ng kanyang kapatid. "Franco!" bulong ni Jerome habang humahabol ng hininga. "Pangarap natin tong kumpanya. Hindi para yumaman lang, kundi para makagawa ng pagbabago. Ikaw ang magpapatuloy nito." Ngunit hindi niya tinupad. Sa halip, inako niya ang posisyon pero hindi ang layunin. At ngayon, narito siya, walang gana, walang lakas, walang direksyon. Kahit pa may doctorate siya sa business, kahit pa eksperto siya sa mga strategic models, wala siyang puso para ipaglaban ang kumpanya. Sa kabilang banda ng gusali, sa cafeteria, nagkakape si Luisa sa tabi ng vending machine. Hindi siya pinapansin ng karamihan at ayos lang sa kanya yon. Habang nilalagok ang mainit na inuming tsokolate, pinagmamasdan niya ang galaw ng mga tao sa paligid. Mapapansin mong parang may dingding sa pagitan ng bawat empleyado. Walang kumustahan, walang ngiti, walang sigla. Biglang pumabi sa kanya si Mang Lando. "Pansin mo rin no, parang pagod ang mga tao rito kahit hindi pa sila nag-uumpisang magtrabaho," ani nito. "Opo, parang may malungkot na hangin sa paligid," sagot ni Luisa. Matagal nang ganyan. Simula nang mamatay si Jerome, ang kapatid ng CEO. Noon, masaya pa tong kumpanya. May outing, may seminar, may bonus. Ngayon, wala. Ni ang CEO hindi na nagpapakita. Napatingin si Luisa sa itaas. "Ano pong pangalan ng CEO?" "Franco Rodriguez." Bata pa, pero parang matanda kung umasta. Hindi mo makakausap ng matino. Parang dalit sa mundo. Tahimik lang si Luisa matapos marinig iyon. Pero sa loob-loob niya, may nabuo ng munting tanong. Paano mo maililigtas ang isang kumpanyang ayaw nang iligtas ng pinuno nito? Sa mga sumunod na araw, naging routine na ang buhay ni Luisa. Pasok, linis, obserba. Habang paulit-ulit ang mga kilos sa labas, unti-unting bumubuo ng larawan sa isip niya ang tunay na kalagayan ng kumpanya. Isang CEO na nawalan ng pag-asa. Hindi pa niya alam kung bakit siya talaga nandito. Pero sigurado siya sa isa, hindi siya nantitiis lang. May dahilan kung bakit siya dinala ng tadhana sa Rodriguez Tech Corp. At ang dahilan ay unti-unti nang nagkakabuhay. 9:30 ng gabi, huling ronda ni Luisa sa ikatlong palapag. Tahimik na ang buong gusali at ang ilang ilaw sa mga opisina ay nakabukas lang dahil nakalimutang patayin. Kakaunti na lamang ang mga tao sa loob, karamihan ay mga maintenance at IT staff. Ang buong gusali ay tila isang higanting himbing sa gitna ng lungsod na hindi natutulog. Hawak ni Luisa ang kanyang walis tambo at isang maliit na trolley ng basurahan. Sa bawat desk na kanyang nilalampasan, pinupulot niya ang mga kalat, mga candy wrappers, tissue at mga printouts na hindi na kailangan. Ngunit isang bagay ang nakatawag ng pansin niya nang makarating siya sa finance department. Nakasalansan sa isang maliit na karton ang mga tinuping dokumento at ang iba ay nakaipit sa pagitan ng mga lumang folders. Nakita niya ang nakasulat sa isang folder, "Disapproved Procurement Confidential." Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humihila sa kanya para buksan iyon. Tahimik siyang umupo sa tabi ng karton at isa-isang binuklat ang laman. Karamihan ay mga proposal na tinanggihan, ngunit ang iba ay may mga resibo at invoice na hindi tugma sa mga halaga. Isang papel ang nakatawag ng pansin niya, isang invoice na may nakasulat na 2.8 million pesos para sa isang simpleng purchase ng printer toners. Ngunit ayon sa market value na alam niya, hindi ito lalampas sa 280,000 pesos. 10 times ang markup, pulong niya sa sarili, habang hawak-hawak ang papel. Hindi siya accountant, pero dati siyang scholar sa kursong accountancy bago tuluyang huminto sa kolehiyo nang masunog ang bahay nila sa probinsya. Kaya't kahit simpleng janitress na siya ngayon, sanay pa rin ang mata niya sa ganitong mga inconsistencies. Napatingin siya sa paligid. Walang tao. Marahan niyang isinilid sa kanyang maliit na notebook ang mga printout. Kinopya ang mga halaga.
at ibinalik ang mga dokumento sa dati nitong kalagyan. Kinabukasan, sa kafeterya, tinabihan siya ng isang batang lalaki na may hawak na laptop. Si Mark, isang IT intern na kabababa lang ng elevator. Ate Luisa, ikaw ba yung madalas sa third floor tuwing gabi? Tanong nito habang kumakain ng tinapay. Nagulat siya pero hindi nagpahalata. Oo, doon ako kadalasan na-assign. Bakit mo natanong? Napansin lang kita sa CCTV habang nagre-route ako ng mga access logs kagabi. May tiningnan kang karton doon, di ba? Nagpantig ang tainga ni Luisa. Hindi niya alam kung matatakot o magpapaliwanag. Ngunit nakita niya ang ekspresyon ng binata. Hindi ito mapanghusga, kundi parang may gustong ibunyag. Huwag kang mag-alala, hindi ako sumbongero, bulong ni Mark. Actually, matagal ko nang napapansin yan. Pero wala akong magawa kasi intern lang ako. Puro overpricing at ghost suppliers ang nakalagay sa mga reports sa servers namin. Pero may firewall. Hindi ko basta-basta ma-access. Napatingin si Luisa sa binata. Gusto mo pa akong tulungan? Mahinang tanong niya. Tumango si Mark. Oo, pero dapat walang makakaalam. Simula ng araw na yan, naging tahimik na magkaalyado ang dalawa. Si Luisa ang kumukuha ng mga physical documents tuwing gabi at kinukopya ang mga detalye, habang si Mark ang nagva-validate ng mga ito sa system. Unti-unti nilang nabubuo ang larawan ng mas malaking problema. Mga kontratang peke, mga supplier na iisa lang pala ang address at mga proyekto na may pondo pero walang aktual na output. Isang gabi, habang inaayos ni Luisa ang kanyang listahan ng mga irregularities, napansin niyang halos lahat ng kontratang may problema ay pirmado ng isang parehong tao, si Miss Clarice, ang HR head. Sa unang tingin ay parang hindi siya dapat konektado, pero kapansing-pansing, halos lahat ng questionable procurement ay dumadaan sa department na pinangangasiwaan niya. Bakit siya? Tanong ni Luisa sa sarili habang nakatitig sa papel. Bakit siya ang laging pirma? Sa labas ng bintana, umuulan. Tumutulo ang tubig mula sa alulod habang ang buong lungsod ay tila nakikisama sa bigat ng kanyang iniisip. Bumalik siya sa utility room at inilabas ang isang lumang folder. Naroon ang lahat ng isinulat niya sa loob ng ilang linggo. Mga pangalan, halaga, petsa at departments na sangkot. Sa kanyang notebook, gumuhit siya ng mapa, isang web ng mga koneksyon sa pagitan ng mga sangkot. Isa itong investigasyon na hindi kayang gawin ng isang simpleng janitress. Pero hindi siya basta-basta. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa lobby, dumaan si Miss Clarice kasama ang dalawang bisita. Oh, ikaw na naman. Siguraduhin mong malinis ang sahig, ha? Baka madulas pa ang mga guest namin, mataray nitong wika. Ngumiti lang si Luisa, ngunit sa loob-loob niya, lalo lang niyang napatunayan ang tama ang kutob niya. Hindi siya magpapadala sa pahiya. Hindi pa oras para magsalita. Marami pa siyang kailangang tuklasin. Sa sumunod na mga linggo, patuloy ang kanilang masusing pagsisiyasat. Naging likas na sa kanya ang magmasid habang naglilinis. Napansin niyang tuwing alas 5 ng hapon ay may delivery sa basement, pero walang record sa receiving log. May mga box na pumapasok at lumalabas na hindi dinadaan sa security check. Isa-isang kinopya ni Luisa ang plate number ng delivery van at iniulat ito kay Mark. Gamitin mo ang CCTV sa basement. Baka makita mo kung sino ang sumasalubong sa kanila. Lumipas ang 3 araw, dumating si Mark na may daladalang USB. Ate Luisa, panoorin mo to mamaya. Huwag dito. Kinagabihan, habang nagkakape sa barracks, pinanood ni Luisa ang video. Sa footage, makikita si Miss Clarice na sumasalubong mismo sa delivery van. May dalang bag at pumipirma sa clipboard ng driver. Walang ibang staff. Walang ibang opisyal, tanging siya lang. Nang makita ito ni Luisa, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Malinaw na ito, hindi lang simpleng maling record ang nadiskubre nila. Ito ay sistematikong pagnanakaw at si Clarice ang sentro. Ngayon, alam na niya kung sino ang dapat bantayan. Hindi pa siya sigurado kung ano ang susunod na hakbang, pero malinaw na ang layunin niya. Iligtas ang kumpanyang ito. Hindi para kay Franco, hindi para sa pangalan, kundi para sa mga taong walang boses na gaya niya ay laging hindi pinapansin. At para magawa yon,
kailangan niyang manatiling tahimik. Para sa ngayon, linggo ng umaga at tila mas tahimik kaysa karaniwan ang Rodriguez Tech Corp. Dahil hindi araw ng opisina, limitado lamang ang mga staff na naroon. Isa si Luisa sa mga piniling pumasok bilang kapalit ng mga janitress na naka-leave. Habang binubuksan niya ang mga bintana ng lounge sa ikalawang palapag, naramdaman niyan tila mas lumalalim pa ang misteryong bumabalot sa kumpanya. Sa bawat linggong lumilipas, mas dumarami ang kalat na hindi lang basta pisikal, kundi moral, emosyonal at sistematikong karumihan sa loob ng institusyong dapat sana ay nagbibigay liwanag sa maraming empleyado. Habang naglalampaso, napansin niya ang isang babaeng nakaupo sa sulok ng lounge. Buntis ito, tila pagod at tila may itinatagong lungkot sa likod ng mga mata. May hawak itong sandwich pero hindi makain. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Luisa. Lumapit at nag-alok ng tubig. Napalingon ang babae at pinilit numiti. Oo, salamat. Naghihintay lang ako ng sundo. Sekretarya ako ni Sir Franco." "Ay, kayo pala yung madalas kong makitang abala sa hallway?" Sagot ni Luisa. "Buntis po kayo, no?" "Oo, mag-isa lang kasi ako. Iniwan ako ng asawa ko. Pero kailangan kong magtrabaho." Wala akong choice. Tahimik si Luisa. Sa kanyang pagkakaupo sa tabi ng babae, naramdaman niyang hindi ito isang pangkaraniwang kwento. Mula sa pananalita nito, may bakas ng pagod na hindi lang pisikal kundi damdamin. Pinilit niyang tumugon. "Alam niyo po, minsan kahit janitor lang ako, napapansin ko na parang pagod na ang mga tao rito. Pero hindi lang dahil sa trabaho." Tumango ang babae. "Ang totoo niyan, Miss Luisa, minsan naiisip ko na parang hindi na kami mahalaga rito. Basta may output ka, okay na. Pero wala nang halaga ang pagkatao mo. Ni hindi na nga kami pinapasalamatan." Biglang naputo lang usapan nang dumating ang elevator. Nagmadaling tumayo ang babae at tumango kay Luisa. "Salamat ha?" Pagkaalis nito, naglakad si Luisa papunta sa pantry at nakita roon si Mang Efren, isa sa mga matatagal ng janitor, habang nagkakape. "Efren, napansin mi ba na parang ang bigat ng paligid nitong mga nakaraang linggo?" Tanong niya habang kumuha ng tubig. "Oo naman," sagot ni Mang Efren. "Matagal na yan. Dati kasi may malasakit ang mga nasa taas. Pero ngayon, parang robot na lang tayong lahat." "May anak ka pa sa ospital, di ba?" "May sakit ang bunso ko, 4 na taon pa lang. Wala akong pambayad sa gamot, kaya nagtitiis ako rito. Sabi nila, malapit na raw magsara tong kumpanya. Kapag nangyari yun, wala na akong mapuntahan." Hindi na kumibo si Luisa. Sa dami ng kanyang naririnig, lalong tumitindi ang damdamin niyang hindi lang sarili ang ipinaglalaban niya. Marami ang umaasa sa trabaho rito. Mga ordinaryong tauhan na tahimik lang, pero may kanya-kanyang mabigat na pasan. Ilang araw taang lumipas. Habang naghahakot siya ng basura sa HR office, napansin niya ang ilang mga lumang personnel files. May mga pangalan doon na kilala niya. Mga janitor, utility staff, at ilang clerical na natanggal sa trabaho sa loob lang ng ilang buwan. Wala pang final notice, wala ring formal hearing. Tila isang pirma lang ang kailangan para mawala ang kabuhayan ng ilan. Muli niyang nilista ang mga ito sa kanyang notebook. Pati ang pattern ng pagpili ng natatanggal, karamihan ay mga reklamo ukol sa delayed benefits o pagtatanong ng budget cuts. At sa ibaba ng mga termination memo, ang pamilyar na lagda ni Miss Clarice. Kinabukasan, nagkita sila muli ni Mark sa basement upang i-check ang mga access logs. May nadiskubre si Mark, isang unauthorized internal messaging group na ginagamit umano ng ilang managers upang pag-usapan kung sino ang problematic staff na dapat tanggalin. Nakakagulat, ani Mark. Akala ko parang mga chismis lang, pero may policy pala silang internal blacklist. Hindi na nakatiis si Luisa. Ilang tao pa ang kailangan nilang apakan bago tayo kumilos. Tahimik si Mark, pero halatang pareho sila ng damdamin. Nagsimula na silang bumuo ng isang folder na may mga dokumento,
screenshot at listahan ng mga irregularidad. Isang patunay na hindi ito isolated cases kundi isang masalimuot na sistema ng pagsasamantala. Samantala, sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ang malasakit ni Luisa sa mga kasamahan. Tuwing break, dumadalaw siya sa mga utility at janitors upang tanungin ang kalagayan nila. Hindi niya sinasabing may ginagawa siyang investigasyon, pero ang kanyang mga mata at tenga ay palaging bukas. Lalo siyang nirerespeto ng mga tauhan sa ibaba dahil sa simpleng kamusta ka na bihira nilang marinig sa ibang empleyado. Isang hapon, nakita niya si Franco sa hallway. Sa unang pagkakataon, hindi ito pumasok sa opisina agad. Tumigil ito sa isang tabi at tumitig sa isang portrait ng kanyang ama. Halos 5 minuto lang siyang nakatayo roon, pero para kay Luisa, sapat na iyon para makitang may bumabagabag sa CEO. Muli niyang tinandaan iyon. Kahit na tila walang pakialam si Franco sa nangyayari sa paligid, may pahiwatig na may mabigat itong kinikimkim. Kinagabihan, habang pauwi, dumaan si Luisa sa overpass. Sa itaas, tanaw ang buong gusali ng Rodriguez Tech Corp. Sa liwanag ng mga ilaw sa bawat palapag, naisip niya na tila ba may libu-libong kwento sa likod ng bawat desk, bawat cubicle, bawat papel na tinatapon. Ngunit ang karamihan sa mga kwentong ito, hindi kailanmang naririnig. At ngayon, isa siya sa mga may hawak ng mga kwentong iyon. Hindi niya alam kung saan hahantong ang lahat. Pero isa ang malinaw, hindi lang siya basta janitress na naglilinis ng kalat. Siya ang isa sa mga unang nakakakita sa dumi ng sistemang tinatawag na kumpanya. At sa kauna-unang pagkakataon, may isang tulad niya na handang linisin ito. Hindi lang gamit ang mop, kundi gamit ang katotohanan. Muling bumungad ang malamig na umaga sa Rodriguez Tech Corp. Pero sa puso ni Luisa, tila may apoy na hindi na mapipigil. Sa nakalipas na 2 buwan, dumami na ang laman ng kanyang notebook. Hindi na lamang ito tungkol sa dumi at kalat, kundi tala ng katiwalian, pananahimik at kawalang malasakit na unti-unting sumisira sa kumpanya. At sa pagdami ng mga ebidensya, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi ito planong isinulat. Ito ay isang tungkuling dinala sa kanya ng pagkakataon. Isang gabi, habang nasa server room si Mark upang i-check ang mga log files, binigyan niya si Luisa ng ideya na gumawa ng anonymous email na maaaring ipadala sa executive level. Doon nila ilalakip ang ilang pinakakritikal na ebidensya, kopya ng mga overpricing reports, ghost supplier entries, at CCTV captures ni Miss Clarice na nakikipagtransaksyon sa labas ng opisyal na records. Nakakatakot, ate, bulong ni Mark habang inaayos ang USB. Pero kung hindi tayo kikilos, baka tuluyan ng mamatay ang kumpanyang to. Tumango lang si Luisa. Hindi lang naman kumpanya ang nakasalalay dito. Buhay ng mga tao, pamilya, mga pangarap. Pagkalipas ng ilang araw, pinadala na nila ang email. Nakapangalan ito sa isang alias na Kalinga sa Kadiliman at ipinadala sa personal at opisyal na email ng CFO si Mr. Julius Almirante, isang tahimik ngunit matagal ng miyembro ng board. Kilala siyang konserbatibo ngunit may reputasyon na may prinsipyo. Ngunit makalipas ang 2, 3, 4 na araw, walang sagot. Baka hindi niya binasa. Ani Mark halatang kabado. O baka tinakot siya. O baka kasabwat din. Lumipas ang 1 linggo at tila wala talagang nangyari. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, lalo lamang punagtibay nito ang loob ni Luisa. Alam niyang may mga nakaabang sa bawat kilos nila, kaya't simula ng araw na yon, sinimula na rin nilang gawing compartmentalized ang impormasyon. Sa bawat dokumento, sa bawat screenshot, meron siyang kopyang nakatago sa iba't ibang USB, iniimbak sa mga lugar na hindi iisiping puntahan ng sinuman. Ngunit ang pananahimik ng mga nasa taas ay hindi naging dahilan upang tumigil ang tensyon sa loob ng kumpanya. Bigla na lamang may lumabas na memorandum. Lahat ng system activity
ay isa sa ilalim sa mas mahigpit na monitoring. Lahat ng devices ng empleyado ay kailangang i-register. Lahat ng file access ay kailangang i-log. At ang pinakamasakit, may mga tinanggal na naman kasama ang 2 matagal ng staff sa finance department. Diyos ko, bulong ni Clarice na masama ang timpla. May kasamang 2 lalaki mula sa IT at may hawak na laptop. Gusto kong malaman kung sino ang pumasok sa file server noong 1 linggo. Mariin itong sinabi sa IT. I don't care kung kailangan nating i-reformat ang buong system. I want names. Mabilis lumisan si Luisa. Ramdam ang kilabot sa banta ng ginang. Ngunit kahit sa gitna ng takot, may lihim siyang armas. Hindi nila alam na may kopya na siya ng lahat ng kanilang pinagtatakpan at nakalabas na ito sa kanilang sariling network. Isang gabi, habang patulog na sana si Luisa, may nagri-ring sa kanyang lumang cellphone. Hindi niya binibigay ang numerong iyon sa kahit sino mula sa trabaho. Ngunit sa kabilang linya, boses ni Mark. Ate, sorry, pero may nangyari. Inilak ang account ko sa system. Tinawag ako sa admin bukas ng umaga. Baka alam na nila. Mark, sagot ni Luisa, mariin ang tinig. Wala tayong ginagawang masama. Nagsasabi lang tayo ng totoo. Anuman ang mangyari, huwag kang bumitaw. Kinabukasan, hindi na bumalik si Mark sa opisina. Ayon sa HR, nag-resign ito. Pero sa totoo, pinilit siyang pumirma ng voluntary resignation para hindi madamay sa investigative actions. Umiiyak si Luisa habang nakaupo sa bodega. Ramdam niyang siya na lang ang naiwan. Ngunit sa gitna ng lungkot, isang email ang dumating sa inbox ng buong kumpanya. Gamit ang parehong alias na Kalinga sa Kadiliman, may bagong mensahe. Sa lahat ng mga empleyado ng Rodriguez Tech Corp, nararapat kayong makaalam ng katotohanan. Hindi na kami tatahimik habang sinisira ng ilan ang kinabukasan ng mas nakararami. Narito ang bahagi ng katotohanan dapat niyong makita. Kalakip ng email ang mga PDF ng mga irregularidad, mga pirma, presyo, video, timestamp. Isang pasabog na hindi na mapipigilan. Nagkagulo sa kumpanya. Sa loob lamang ng 2 oras, tinawag ang emergency meeting ng board. Maraming sumigaw, maraming nagtanong kung saan galing ang impormasyon. At higit sa lahat, sino ang nasa likod nito? Sa loob ng opisina ni Franco, inabot sa kanya ni Jasper, ang assistant, ang printout ng email. Tahimik itong binasa ni Franco at habang binabasa niya ang bawat linya, hindi niya namalayang nanginginig na ang kanyang kamay. Sir, mahina ang tinig ni Jasper. Kailangan niyo na pong kumilos. Hindi na tayo makakalingap pa. Tumayo si Franco, tiningnan ang bintana at bumulong. Matagal ko nang alam na may mali. Pero ngayon, may isang taong handang isugal ang lahat para lang mailabas ito. Hindi ko siya kilala, pero sa ginawa niya, mas CEO pa siya kaysa sa akin. At sa unang pagkakataon, humakbang si Franco palabas ng kanyang opisina. Hindi bilang lalaking nawalan ng direksyon, kundi bilang isang pinunong may utang na loob sa isang boses na hindi man naririnig, ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa lahat. 8 ng umaga, Lunes, nagsimula ang araw sa Rodriguez Tech Corp sa isang tensyong hindi karaniwan. Iba ang galaw ng mga tao sa lobby, may mga security personnel na abala sa pag-inspeksyon at kahit ang receptionist ay tila takot magsalita ng malakas. Tumanggap ng notice ang lahat ng department heads na magkakaroon ng emergency board meeting sa main conference hall. Bagay na bihirang mangyari at kadalasang nauuwi lamang sa matitinding pagbabago o pagtanggal. Sa loob ng malaking conference room, isa-isang dumating ang mga miyembro ng board. Si Miss Clarice ang naunang dumating, confident ang lakad, suot ang itim na corporate dress na may pulang lining. Hawak ang leather folder na puno ng reports at minutes of the last meeting. Sumunod si Mr. Reyes mula sa legal, si Mr. Bautista ng sales, at iba pang shareholders na karaniwang hindi nagpapakita maliban kung malapit na ang quarterly review. Ilang minuto pa, dumating si Franco, tahimik lang, nakasuot ng kulay abo na suit. Hindi tulad ng dati na laging nakaitim at laging malayo ang tingin.
Ngayon, diretso siyang tumingin sa mga mata ng bawat isa. Let's begin, maiksing ngunit matikas niyang sabi. Habang nagsisimula ang meeting, binasa ng corporate secretary ang opening agenda. Clarification of anonymous financial leak. Call for internal audit and pending proposal to sell majority shares to a foreign investor. Pagkasambit ng huling linya, kumulo agad ang tensyon sa silid. Franco, hindi mo pa rin ba tinitingnan ang mas malaking picture? Sigaw ni Mr. Bautista. We're hemorrhaging money. Ang investors umaalis isa-isa. Ang pagpasok ng foreign capital ay ang tanging paraan para makaligtas tayo. Or, sabat ni Mr. Reyes, we can use this opportunity to clean house. Mag-conduct ng forensic audit, alisin ang mga sampot sa leak na yan, and then restore investor confidence. Hindi ito simpleng leak, Mr. Reyes. Singit ni Clarice sabay labas ng papel mula sa folder. This is coordinated defamation. Sabwatan ito para pabagsakin ang pamunuan ng kumpanya. And I demand that we find who is behind this kalinga sa kadiliman persona. Malinaw na may inside job dito. Lahat ay tahimik. Si Franco ay nakaupo lamang, pinagmamasdan ang bawat isa, at sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng hatol na unti-unting nabubuo. Alam niya ang tama, pero wala pa siyang pruweba kung sino ang dapat paniwalaan hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mark, hawak ang isang USB at isang sobre. Halatang kabado, ngunit determinadong magsalita. Pasensya na po sa abala, ani Mark, pero kailangan niyo pong makita ito. Anong ginagawa ng internato rito? Sigaw ni Clarice. Security, ngunit pinigilan sila ni Franco. Let him speak. Naglakad si Mark patungo sa projector at isinalpak ang USB. Ilang segundo pa, lumitaw sa screen ang isang compilation ng CCTV footage, mga video ng gabi kung saan may mga kahina-hinalang transaksyon sa basement, mga delivery van na wala sa official records, at ang pinakamabigat sa lahat, si Miss Clarice mismo na pumipirma ng resibo at nakikipag-usap sa isang lalaking may dalang maleta. Ang lahat ng footage na ito ay mula sa nakaraang 2 buwan, ani Mark. May mga invoice na triple ang presyo, mga proyektong hindi naman talaga na isakatuparan, at procurement na walang actual na delivery. At base sa cross-checking, karamihan po sa kontratang ito ay pinirmahan at dinepensa ni Miss Clarice. Kasabwat ka ng anonymous na yon. Intern ka lang, sigaw ni Clarice. Nanginginig sa galit. You will regret this. Enough, sigaw ni Franco. Tumayo sa kanyang kinauupuan. I've let this company rot long enough. I turned a blind eye when my brother died. I shut down every voice, thinking it was easier to keep quiet than to confront the rot. But not anymore. Tahimik ang buong conference room. Ang dating malamig na Franco ay ngayon ay tila muling nabuhay. Effective immediately, I'm calling for an independent external audit. Lahat ng executive privileges ay suspended, including yours, Clarice. Walang karapatan ang isang tulad mo. Bulyaw nito, pero pinutol siya ni Franco. Walang karapatan ang sinumang gumagamit ng posisyon para apihin ang mahihina, lalo na kung ang pinanggagalingan ng tapang nila ay ang katotohanan. Hindi na nakasagot si Clarice. Napaupo ito, namumutla. Matapos ang pulong, lahat ay tila tuliro. Ilan sa mga board members ay agad tumawag sa kanilang legal teams. Ang iba na may agad umalis, halatang nabigla sa naging takbo ng kaganapan. Si Franco ay nanatiling tahimik habang binabalot ang mga dokumento sa harapan niya. Sa sulok ng silid, nakita niyang iniwan ni Mark ang sobre. Binuksan niya ito. Laman ay isang sulat. Sulat kamay, walang lagda. Ngunit ang laman ay malinaw. Hindi ko ito ginawa para sa sarili ko. Ginawa ko ito para sa mga taong hindi naririnig. Para sa mga janitor na may anak na may sakit. Para sa sekretaryang buntis. Para sa mga staff na tinanggal ng walang paliwanag. Wala akong intensyong sumikat. Gusto ko lang na mabuhay ang kumpanya sa katotohanan. Napalunok si Franco. Sa unang pagkakataon, napatingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na dati walang ginawa kundi pumirma ng papeles.
Ngayon, ito na ang parehong mga kamay na kailangang gamitin para bumuo muli ng pundasyong nilamon ng katiwalian. At sa isang iglap, naalala niya ang mukha ni Luisa, yung tahimik na janitress na minsan lang niyang nasulyapan pero tila palaging naroroon sa paligid. Hindi pa niya sigurado. Pero sa bawat piraso ng katotohanan na lumalabas, lalong malinaw kung sino ang tunay na nagligtas sa kanila. Isang taong hindi nakaupo sa mahahabang mesa ng pulong. Isang taong halos hindi binabati sa elevator. Isang taong marunong magmasid, tumahimik, pero hindi kailanman naging bulag. Mag-aalas 9 ng gabi at tahimik ang buong gusali ng Rodriguez Tech Corp. Pero sa loob ng opisina ng CEO, may apoy na hindi matahimik sa pagitan ng dalawang katauhang matagal nang nagmamasid sa isa't isa. Isang CEO na ngayoy gising na sa katotohanan at isang janitress na matagal nang gising ngunit piniling manahimik. Nasa harapan ni Franco si Luisa, nakatayo sa gilid ng pinto, may hawak pang mop at ang kanyang maliit na notebook. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang ugong ng aircon at ang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana. "Umupo ka," mahinang utos ni Franco. Ngunit may halong paggalang sa tinig. Marahang lumapit si Luisa at umupo sa silyang kadalasan ay para lamang sa mga bisita ng matataas na opisyal. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang dala niya. "Alam kong ikaw yon," ani Franco, diretsyong tumingin sa kanya. "Ang kalinga sa kadiliman. Ikaw ang nagpapadala ng mga ebidensya. Ikaw ang nagsimulang buluhin ang mundong ito." Hindi agad sumagot si Luisa. Ngunit sa wakas, inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang brown envelope. Nandun ang mas kumpletong mga dokumento. Lahat ng record ng pirma, supplier IDs, delivery discrepancies at CCTV screenshots. Maingat niyang inilapag iyon sa lamesa ni Franco. "Hindi ko ito ginawa para guluhin ang kumpanya, sir," ani Luisa. "Ginawa ko ito para mailigtas ang mga natitira pa." Kinuha ni Franco ang envelope at habang binubuklat ang mga nilalaman, tahimik ang silid. Bawat pahina, bawat larawan ay tila suntok sa kanyang konsensya. Sa mga mata niya, hindi lang ito simpleng sabuatan. Ito'y malinaw na pagwawalang bahala sa dignidad ng kumpanya at ng mga taong umaasa rito. "Bakit mo ginawa ito?" tanong niya. "Dahil ako ang unang nakakita, sir. Araw-araw kong nililinis ang opisina. Araw-araw kong nakikitang parang walang malasakit ang mga tao sa itaas. Pero sa mga sulok ng gusali, sa mga break time ng mga utility staff, sa iyakan ng sekretarya sa pantry, doon ko nakita ang totoo. May mga buhay na nauubos habang may ilan na pinipiling magpakasasa sa kasinungalingan." Napayuko si Franco. Halos hindi siya makapagsalita. "Hindi ako trained na investigator," patuloy ni Luisa. "Pero marunong akong magbasa. Marunong akong magmasid. At higit sa lahat, marunong akong manindigan." "Alam mong delikado tong ginawa mo, di ba?" tanong muli ni Franco. Tumango si Luisa. "Alam ko. Sa totoo lang, ilang beses ko nang gustong huminto, lalo nang nawalan kami ng kontak ni Mark. Pero hindi ko kayang manahimik habang unti-unting binubura ang kinabukasan ng mga kasamahan ko." Tumayo si Franco, tumalikod at lumapit sa bintana. Sa labas, pumubuhos na ang ulan, tulad ng bigat ng kanyang damdamin. Tila unti-unting binabasa ng ulan ang lahat ng kanyang dating pinanghawakan. Ang takot, ang hiya at ang galit sa sarili. "Ang totoo," wika niya habang nakatingin sa labas. "Matagal ko na ring nararamdaman to, yung pagkabulok sa loob. Pero natakot akong aminin dahil baka masira ang pangalan ng pamilya ko. Baka masira ang pinundar ng ama ko. Baka masira ako. Pero sir, mas malala kung hahayaan natin itong mabulok ng tuluyan." Huminga ng malalim si Franco, saka muling humarap kay Luisa. "Anong gusto mong gawin natin?" "Hindi ko to kaya mag-isa," sagot ni Luisa. "Kailangan nating magtulungan. Pero kailangan nating maging maingat. Hindi pa tapos ang laban." "Okay," sagot ni Franco. "Simula ngayon,
ako na ang bahala sa legal na aspeto. Pero gusto kong ikaw pa rin ang tumulong sa pag-compile ng ebidensya. At kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Napatingin si Luisa sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang ibang anyo ni Franco. Hindi bilang CEO, kundi bilang taong nagising sa masakit na katotohanan. At ngayon ay handa nang harapin ito. Nang gabing iyon, nagsimula silang magplano. Lumikha sila ng timeline mula sa unang anomalya hanggang sa mga huling dokumento. Isinama rin nila ang ilang mga empleyado na maingat na kinontak ni Franco, mga dating natanggal na handang tumistigo. Dahan-dahan ngunit sistematiko ang galaw nila, walang pinalalagpas na detalye. Ngunit hindi rin naging madali ang lahat. Kinabukasan, natuklasan nilang tinanggal na sa system ang access ng ilang internal files. Sinimulan na rin ng legal team ni Clarice ang paninira sa mga posibleng whistleblower. At ang pinakamasakit, tang CCTV server na kinopyahan ni Mark ay nasira raw dahil sa technical failure. Tinatakpan na nila, ani Franco. Uunahan nila tayo. Dapat unahan natin sila, sir, sagot ni Luisa. Oras na para tayo naman ang gumawa ng kilos na hindi nila inaasahan. Gabi na naman. Sa loob ng opisina, habang pinapatay ni Franco ang ilaw at binabalot ng jacket ang katawan, tinanong niya si Luisa. Alam mo ba, hindi ko naaalala kung kailan ako huling kinausap ng isang empleyado ng walang tapot. Hindi ko na rin matandaan kung kailan ako huling pinaniwalaan. Pero ngayong narito ka, parang nabalik yung tinig ng kapatid kong si Jerome. Ngumiti si Luisa. Hindi po kasi totoo na wala ng pag-asa, sir. Basta may taong handang makinig, handang magtiwala at handang lumaban, may pag-asa pa. Sa katahimikan ng opisina, sa pagitan ng pagpatak ng ulan at liwanag mula sa kalangitan, nagsimula ang isang tahimik ngunit makapangyarihang alyansa. Hindi batay sa posisyon, hindi batay sa pera, undi batay sa prinsipyo. Sa panahong halos lahat ay pumipili ng katahimikan at takot, may 2 taong piniling manindigan. At sa kanilang dalawa, nagsimula ang galaw na magpapabago sa kasaysayan ng Rodriguez Tech Corp. Sa mga sumunod na araw matapos ang board meeting, naging kapansin-pansin ang katahimikan sa mga pasilyo ng Rodriguez Tech Corp. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may unti-unting kumikilos na hindi nakikita. Isang pangil na dahan-dahang inilalabas ni Miss Clarice. Matagal na siyang nakadama ng pangamba simula pa noong pumutok ang mga ebidensya. Ngunit sa halip na umurong, lalo siyang naging agresibo. Para sa kanya, hindi siya basta-basta matitibag ng mga walang pangalan. Lalo pa, hindi niya matanggap na isang janitress lang gaya ni Luisa ang posibleng nasa likod ng pagbagsak ng kanyang kapangyarihan. Nagsimula si Clarice sa pamamagitan ng paggamit ng koneksyon niya sa human resources. Kumuha siya ng investigator mula sa labas ng kumpanya, isang dating kasamahan sa isang multinational company na ngayoy freelance na at tumatanggap ng discreet na kaso. Binigyan niya ito ng malinaw na layunin, alamin kung sino ang pinagmulan ng anonymous emails at kung posible, pigilan ito sa pinakamadaling paraan. Ayaw kong mapahiya, hindi ako papayag na matalo ng isang janitress. Mariin niyang sabi habang iniabot ang larawan ni Luisa na nakuhanan ng CCTV mula sa hallway. Ano ang gusto mong gawin ko kapag napatunayan kong siya nga? Tanong ng lalaki, malamig ang boses. Basta siguraduhin mong matatahimik siya. Walang sugat, walang eskandalo. Pero matuto siyang huwag makialam sa hindi niya teritoryo. Samantala, si Luisa ay tuloy lang sa kanyang pang-araw-araw na trabaho. Kahit alam niyang nasa panganib na siya, hindi siya nagpapahalata. Patuloy pa rin siya sa paglilinis, sa pakikipag-usap sa mga kasamahan, at sa paglilista ng mga bagong detalye na maaaring magamit sa kanilang laban. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may mga matang matagal nang nakasunod sa bawat kilos niya. Isang gabi, habang pauwi na si Luisa mula sa huling shift, napansin niyang may nakasunod sa kanya mula sa kabilang kalsada. Hindi ito lumalapit, pero kapansin-pansin ang itim nitong hoodie at ang mabagal na lakad na parang sinusukat ang kanyang distansya.
Pabilisin man ni Luisa ang lakad, kasabay rin nito ang pagbabago ng hakbang ng lalaking sumusunod. Nang makaraping siya sa isang sulok ng kalye, dumaan siya sa isang convenience store at nagtago sa likod ng shelves. Humihingal, kinapa ang kanyang lumang cellphone at tinext si Franco. Luisa, "Sir, may sumusunod po sa akin." Hindi ako sigurado kung sino, pero naramdaman kong may hindi tama. Agad tumawag si Franco. "Nasaan ka ngayon?" tanong niya, may halong kaba sa tinig. "Nasa loob po ako ng 7-Eleven sa Malugay Street. Hindi ko pa po alam kung andyan pa siya sa labas. Don't move, ipapasundo kita at mag-CCTV ako sa area." Makalipas ang 15 minuto, dumating ang isang company van na minamaneho ng mismong driver ni Franco. Walang tanong, agad siyang pinasakay at dinala sa isang safe house na pagmamay-ari ng pamilya Rodriguez. Doon, habang humihigop ng salabat, inilahad ni Luisa ang mga hinala niya. "Mukhang pinagmamanman na po ako, sir," ani Luisa habang pinapahid ang pawis sa noo. "Hindi ko po maintindihan kung bakit ngayon lang sila kumilos. Kung dati pa po nila akong pinag-iinitan, bakit ngayon lang sila gumawa ng ganitong hakbang? Dahil ngayon lang nila naramdaman ang takot." Sagot ni Franco, "At si Clarice, kilala ko yan. Hindi yan papayag na mawala ang kapangyarihan niya nang hindi lumalaban." Kinabukasan, habang nagbabalik sa kumpanya si Clarice na para bang walang nangyari, inutusan niya ang HR na gawin ang hindi inaasahan, ang suspindihin si Luisa sa kadahilanang security breach. Ayon sa memo, may natagpo ang duplicate key sa locker ni Luisa na maaaring ginamit sa hindi autorisadong pag-access ng mga opisina. "Patawad po, Ate Luisa," ani Ma'am Digna mula HR habang iniabot ang sulat. "Hindi ko po alam kung anong nangyayari, pero utos daw po ng taas ito. Temporary suspension lang naman daw po habang iniimbestigahan." Tinanggap ni Luisa ang papel nang walang salita. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito basta-bastang suspension. Ito ay isang babala. Isa itong paraan para subukang patahimikin siya sa formal na pamamaraan. Lumipas ang 2 araw at nagkasunod-sunod ang balita. May inilabas na email blast si Clarice na nagsasaad ng disciplinaryong action sa isang empleyado dahil sa posibleng espionage. Wala itong pangalan, pero malinaw na ang tinutukoy ay siya. Mula sa isang tahimik at hindi pinapansing janitress, naging laman siya ng bulungan sa pantry at mga hallway. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo siyang tumatag. Sa tulong ni Franco, nagsumite sila ng formal counter-complaint sa legal department at inihain ang mga dokumentong nagsasabing may sabwatan si Clarice na alisin siya bilang personal vendetta. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng sigalot sa loob ng HR department. May ilang tauhan ang tahimik na pumapanig kay Luisa at may ilang opisyal na nagsimulang magsalita ukol sa double standards ng pamunuan. Nagsimula ring kumalat sa mga empleyado ang mga screenshot ng mga anomalya. Hindi na lang sa emails, kundi maging sa private group chats. Sa isang town hall meeting na hindi inaasahan, biglang nagsalita si Franco sa harap ng lahat. May mga bulong na sinasabing may nagtatangkang sirain ang ating prinsipyo sa loob. Hindi ko na kayang manahimik. Ang kumpanya ay hindi dapat pinamumunuan ng takot. At kung isang simpleng janitress ay naglakas loob tumindig, tayo rin dapat. Pumalakpak ang ilan. Tumayo si Mang Efren mula sa likod. Tumamungay Luisa na naroroon din, bagamat tahimik lamang. Habang si Clarice ay nananatiling nakaupo sa harapan, hindi makatingin kay Franco, ramdam niyang unting-unting nawawala ang kapit niya sa kumpanyang managal niyang kinontrol. At sa kauna-unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Hindi mula sa pagkawala ng posisyon, kundi sa posibilidad na mapatunayang siya mismo ang ugat ng pagkabulok ng institusyong minsan niyang ginamit para sa sariling kapakinabangan. Nayo'y malinaw na kay Luisa na hindi sapat ang katotohanan kung hindi ito ipaglalaban. At ang laban nila ay ngayon lang talaga nagsisimula. Mainit ang araw sa lungsod, ngunit tila mas mainit ang mga mata ng mga empleyado sa loob ng Rodriguez Tech Corp. Matapos ang sunod-sunod na kaganapan,
ang biglaang suspension ni Luisa, ang pahayag ni Franco sa town hall meeting, at ang patuloy na panggigipit ng kampo ni Clarice. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Luisa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang hindi sapat ang salita kung walang katibayan. Ngunit sa araw na ito, isang pangyayari ang hindi niya inaasahan, isang aninong mula sa kanyang nakaraan, ang muling lilitaw upang ipaglaban siya sa panahong pinakakailangan niya. Habang pauwi si Luisa mula sa pansamantalang tahanang ibinigay ni Franco sa kanya, napansin niyang may lalaking nakaupo sa harap ng kanilang gate. May edad na ito, may pilak na buhok, suot ang isang lumang polo na malinis at pensado. Nakaluhod ito sa bangkito, tila ba inaayos ang kanyang bag. Paglapit ni Luisa, napahinto ito at agad siyang tinitigan. At sa isang saglit parang bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang pagkabata. Apo? Mahinang bati ng lalaki. Lolo? Bulong ni Luisa, nanginginig ang boses. Oo siya nga, si Lolo Andres, ang tanging kamag-anak na tumayong ama't ina niya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Dating auditor sa Bureau of Internal Revenue, ngunit napa-early retirement matapos masangkot sa isang kasong hindi niya kasalanan. Matagal siyang nawalay rito nang lumipat siya sa Maynila. At ngayon, heto ito sa kanyang harapan, tila isang panandang muling magbubukas ng mas malalim na kwento. Pumunta ako dahil nabalitaan ko ang ginagawa mo, ani Lolo Andres habang binubuksan ang kanyang maliit na envelope. Hindi ko akalaing aabot sa ganito. Pero Luisa, may dapat kang malaman. Naglakad silang dalawa papasok sa loob ng compound at umupo sa lilim ng isang puno. Doon, inilabas ng matanda ang ilang mga dokumento, mga xerox ng audit reports, mga sulat kamay na notes, at isang sulat na may pirma ng yumaong ama ni Franco, si Don Ernesto Rodriguez. Ang tatay mo, panimula ni Lolo Andres, ay accountant dati sa Rodriguez Tech. Siya ang unang nakadiskubre ng anomalya sa kumpanya noon, pero tinanggal siya ng walang paliwanag. Bago siya mamatay, iniwan niya sa akin ang mga notes niya, at ako ang nagtangkang magsampa ng reklamo. Pero pinatahimik ako. Tinanggal din ako sa BIR at binalikan ng mga pekeng paratang. Hindi makapagsalita si Luisa. Parang unti-unting lumiwanag sa kanyang isipan ang mas malalim na dahilan kung bakit tila hinilas siya ng tadhana papunta sa kumpanyang iyon. Hindi lang pala ito laban para sa mga empleyado. Ito ay laban ng dugo, ng kasaysayan, ng pangalan nilang minsang nilugmok ng kapangyarihan. Bakit mo to itinago, Lolo? Tanong ni Luisa, nangingilid ang luha. Dahil takot ako noon, Apo. Takot akong mawalan ka. Takot akong saktan ka nila. Pero ngayon, ikaw mismo ang lumaban kahit walang alam sa mga detalye. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Handa ka nang malaman ang totoo. Inabot ni Lolo Andres ang isang maliit na envelope. Laman nito ang orihinal na kopya ng complaint affidavit ng ama ni Luisa. Isang dokumento na hindi kailanman na isumite dahil natakot sila sa pagganti ng mga makapangyarihan. Sa ibaba nito, may isang lagda na hindi niya inaasahang makita. Ang mismong ama ni Franco, si Don Ernesto. Pumirma siya rito? Tanong ni Luisa, nagtataka. Oo, dahil noong una, hindi siya sang-ayon sa katiwaliang nangyayari. Pero nang pinilit siyang pumili sa pagitan ng katotohanan at negosyo, pinili niyang manahimik. At simula noon, isa-isa nang nawala sa posisyon ang mga matitino sa kumpanya, kasama ang tatay mo. Napayuko si Luisa at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na hindi siya basta dumaan lang sa kumpanya bilang isang janitress. Isa siyang saksi ng kasaysayang tinabunan ng pananahimik. At ngayon, sa kanyang kamay, naroon ang pruweba ng pagkakamali ng mga taong pilit itinago ang katotohanan. Kinabukasan, muling bumalik si Luisa sa opisina, hindi para magtrabaho, kundi para isumite ang dokumento kay Franco. Pagpasok niya sa opisina nito, agad siyang pinapasok ng sekretarya. Nakasuot siya ng puting blusa at itim na pantalon. Malinis, payak, ngunit matatag ang postura. Luisa,
Bati ni Franco. Anong meron? Tahimik siyang lumapit sa mesa at inilapag ang envelope. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Binasa ni Franco ang bawat pahina at habang binubuklat ang mga ito, mas lalong lumalim ang kanyang pagkakaunawa. Nakita niya ang lagda ng kanyang ama, ang mga notes ng ama ni Luisa, at ang chronology ng mga nawawalang pondo, ghost projects, at sabwatan ng ilang opisyal noon pa man. Hindi ko alam na ganito kalalim ang ugat. Bulong niya. Pati pala pamilya ko. Hindi ako nandito para balikan ang nakaraan, sir. Sabat ni Luisa. Pero sa palagay ko, dapat nating harapin ito, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng nawalan ng boses. Tumayo si Franco at lumapit kay Luisa. Patawad sa pamilya mo. At salamat, sa kabila ng lahat, pinili mong tumayo sa gitna ng mga taong umapi sa inyo. Tahimik lang si Luisa. Hindi niya kailangan ng maraming salita. Para sa kanya, sapat na muling mabuksan ang kwento ng kanyang pamilya. Hindi para manumbat, kundi para ituwid. Sa sumunod na linggo, ginamit ni Franco ang dokumento upang simulan ang formal reconciliation program sa kumpanya. Isa-isa niyang tinawagan ang ilang dating empleyado na nasangkot noon sa sinasabing internal cleansing ng board. At sa harap ng media, sa isang press conference, inilahad niya ang matagal ng pinakatatagong bahagi ng kasaysayan ng Rodriguez Tech Corp. Ang kumpanya pong ito ay itinayo sa prinsipyo ng integridad. Ngunit sa ilang panahon, kami ay lumihis. Ngayon, sa tulong ng isang taong hindi kailanman binigyan ng pagkakataong magsalita, kami ay bumabalik sa aming ugat, sa katotohanan. Sa likod ng kamera, tahimik lang na nakaupo si Luisa. Walang makeup, walang spotlight. Pero sa kanyang mga mata, bakas ang liwanag ng tagumpay na hindi na kailanman mabubura. Dahil ngayon, ang kwento ng kanyang pamilya ay hindi na lamang lihim. Ito ay bahagi na ng pagbabagong hindi na kayang itanggi ni numan. Isang linggo matapos ang formal na pahayag ni Franco sa media, tila unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin sa Rodriguez Tech Corp. Mula sa dating tahimik na mga pasilyo, napuno ng bulungan at pag-uusap ang bawat sulok ng kumpanya. Hindi na mga chismis, kundi mga usapan ng posibilidad, pag-asa, at pagbabagong matagal nang inaasam ng marami. Ang mga empleyadong dati walang boses ay unti-unti nang nagkakaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ang kultura ng takot na matagal nang nakaugat sa loob ng institusyon ay dahan-dahang pinapalitan ng pagtutulungan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Luisa ay hindi na basta janitress. Sa tulong ni Franco at ng kanyang lolo, isinailalim siya sa isang internal interview process para sa posisyon ng audit consultant. Isang bagong nilikhang role sa kumpanya. Hindi dahil gusto siyang isalba sa gulo, kundi dahil siya mismo ang pinagmulan ng sistematikong pagbabago na hindi nagawa ng maraming eksperto sa nakaraang dekada. Ang kanyang matalas na obserbasyon, simpleng paninindigan at malinaw na layunin ay hindi na kayang ipagsawalang bahala. Luisa, sabi ni Franco habang hawak ang offer letter sa kanyang kamay, hindi ito pabor, hindi ito utang na loob. Ito ay pagkilala sa isang taong may kakayahang baguhin ang direksyon ng kumpanya. Hindi sa paminsan-minsang salita, kundi sa araw-araw na katotohanan. Tahimik na tinanggap ni Luisa ang papel, sabay tango. Kung may magagawa po akong mabuti para sa iba, gagawin ko, sir. Hindi lang po dahil consultant na ako ngayon, kundi dahil dito ako unang tumindig. Sabay ng pagpasok ni Luisa sa bagong posisyon ay ang biglaang suspension ng 3 sa mga senior board members na nasangkot sa katiwalian. Isa na rito si Miss Clarice, na kahit pilit pa ring pinagtatakpan ang kanyang mga kasalanan, ay hindi na kayang labanan ang mga dokumentadong ebidensya at testimonya ng ilang dating empleyado. Matapos ang ilang linggong internal audit, inilabas ang resulta. Higit pang 100 pesos milyon ang nawawalang pondo sa loob ng nakaraang 2 taon.
karamihan ay galing sa mga ghost projects at pinagdikit-dikit na procurement records. Ang lahat ng ito, sabi ng lead auditor na kinontrata ng kumpanya, ay maaaring hindi pa rin nalaman kung hindi dahil sa isang taong hindi bahagi ng opisyal na pamunuan. At mula sa sandaling iyon, naging simbolo si Luisa ng pagbabago sa loob ng kumpanya. Nagsimula na ring magbago ang sistema ng operasyon. Inilunsad ni Franco ang tinawag niyang Transparency Project, isang digital dashboard kung saan makikita ng lahat ng empleyado ang mga summary ng proyekto, gastos at kita. Bukas sa lahat, walang sinisino at may regular na forum kung saan pwedeng magtanong ang kahit sinong empleyado tungkol sa detalye ng anumang report. Muli ring binuksan ang dating training program ng kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang para sa mga senior staff. Kasama na ang mga janitor, messenger at utility personnel sa mga session. At sa unang linggo ng pagsisimula, si Luisa mismo ang nagturo ng Financial Literacy 101, isang seminar kung saan ipinaliwanag niya kung paano magbasa ng simpleng financial report, paano umiwas sa utang, at paano mag-budget ng sahod. Hindi po kailangan ng diploma para maintindihan ang pera, aniya habang may hawak na whiteboard marker. Kailangan lang po ay bukas na pag-iisip at taong handang magturo ng tapat. Habang nagsasalita siya sa harap ng mga janitor, hindi maikakailang may bakas ng respeto sa mga mata ng kanyang mga dating kasamahan. Si Mang Efren, na dati itinuturing na pinakamatanda at pinakamalapit sa pagreretiro, ay napaluha habang sinasabi, "Akalain mong dati nating kasama sa pantry, consultant na ngayon at tinuturuan pa tayo." Hindi nagtagal, simulang bumalik ang tiwala ng mga dati ng investors. Hindi dahil sa mga bagong produkto, kundi dahil sa malinaw at tapat na pamamalakad. Isang lokal na investment group ang muling naglagak ng pondo para sa expansion ng tech division ng kumpanya. At kasabay nito, isang Pilipinong tech entrepreneur mula sa Singapore ang pumirma ng partnership deal kay Franco. Sa press conference, sinabi nito, "Kung may kumpanyang dapat suportahan, yun ang kumpanyang kayang tumanggap ng pagkakamali at kayang iangat ang tama kahit mula sa pinakamababang pwesto." Sa gitna ng mga pagbabagong ito, nanatiling simple ang pamumuhay ni Luisa. Tinanggihan niya ang ilang alok na ilipat siya sa mas mataas na posisyon dahil para sa kanya, sapat na ang kanyang ginagawa. Mas pinili niyang manirahan malapit sa opisina, sa isang maliit na apartment na binili ni Franco bilang pasasalamat sa kanya. Hindi regalo ang turing niya rito, kundi bahagi ng pangakong babawi ang kumpanya sa mga taong minsang nabigo nito. Isang gabi, habang naglalakad si Luisa sa hallway ng ikalawang palapag, napadaan siya sa dating lounge kung saan una niyang nakausap ang buntis na sekretarya. Ngayon, naroon pa rin ang babae, ngunit may kasama ng sanggol sa stroller. At tila mas payapa na ang mukha. Tumango ito kay Luisa at ngumiti. "Alam mo, kung hindi ka dumating sa kumpanyang to, baka matagal na kaming umalis," sabi ng babae. "Pero ngayon pakiramdam ko, may dahilan na para manatili." Ngumiti si Luisa at inilagay ang kamay sa dibdib. "Maraming beses ko ring gustong umalis noon. Pero siguro, kailangan ko lang munang linisin ang parte ng mundong ito na kaya kong abutin at sa mga sumunod pang buwan, lalo pang lumalim ang ugat ng pagbabago. Nawala na ang dating hierarchy kung saan ang mga nasa ibaba ay hindi po pwedeng magsalita. Ngayon, may open door policy na mismo si Franco. Kahit sinong empleyado, basta may sugestyon o hinaing ay pwedeng makausap siya. Mula sa dating gusaling puro ng takot, naging tahanan ng pag-asa ang Rodriguez Tech Corp. At sa lahat ng tagumpay na iyon, isang pangalang hindi kailanman nalimutan ng bawat isa, si Luisa Fernandez. Isang janitress, isang saksi, isang bayani. At higit sa lahat, isang paalala na minsan, ang tunay na pagbabagong hinihintay ng isang kumpanya ay nagsisimula sa isang taong marunong makinig, marunong magmahal, at marunong manindigan kahit walang kapangyarihan.
Magdadalawang buwan na mula nang magbago ang timpla ng hangin sa Rodriguez Tech Corp. At tila hindi na ito ang kumpanyang dati. Mula sa mga koridor hanggang sa mismong opisina ng CEO. Kapansin-pansin ang liwanag sa bawat galaw ng mga empleyado. Hindi ito dahil sa bagong pintura o mga modernong kagamitan, kundi dahil sa bagong kultura. Sa bawat pagbati sa hallway, bawat pagngiti sa kantin, at bawat palakpak sa mga team huddle, dama ang muling pagbangon ng kumpanya na minsang nalugmok sa anino ng korupsyon at pananahimik. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Luisa, na ngayon ay formal ng bahagi ng audit department. Hindi na siya naglalampaso sa mga sahig, ngunit hindi rin siya kailanmang nagbago sa pakikitungo sa mga dating kasamahan. Sa bawat pagkakataon, siya'y bumabalik sa utility room, hindi para magtrabaho roon, kundi para tumulong kung kinakailangan at upang iparamdam na hindi siya kailanmang nalayo sa kanila. Isang umaga, habang nagkakape sa gilid ng pantry, nilapitan siya ni Franco. "Gusto kitang kausapin." Ani Franco, nakasuot ng simpleng asul na polo at walang bodyguard o assistant. Tumango si Luisa. "Tungkol saan po?" "May plano ako muling ayusin ang living conditions ng ilang empleyado. Alam ko, marami sa inyo ay umuupa ng masisikip na kwarto malapit sa kumpanya. Gusto kong simulan ang isang employee housing program at gusto kitang maging consultant doon." Napatigil si Luisa at gumiti. "Sir, hindi po ako arkitekto. Hindi ko kailangan ng arkitekto. Kailangan ko ng tarong alam kung ano ang kailangan ng mga empleyado. Taong nakatira na rin sa mga mumurahing kwarto. Taong alam ang halaga ng maayos na tulugan at mainit na tubig sa gabi." Hindi na siya sumagot, ngunit sa kanyang mata, halata ang pagtanggap. Ilang araw lang ang lumipas at inilunsad na ang unang phase ng programa, isang building renovation sa isang lumang lote ng kumpanya. Ang mga unang makikinabang ay ang mga minimum wage workers na matagal nang nagtitiyaga sa masisikip at mainit na tirahan. Kasabay nito, muling bumalik si Luisa sa eskwelahan. Inalok siya ng kumpanya ng scholarship para ituloy ang kanyang kurso sa accountancy na matagal nang naudlot. Nag-enroll siya sa isang weekend program sa isang kilalang universidad. Tuwing Sabado, suot niya ang simpleng uniform ng mga working scholars. At kahit may posisyon na siya sa kumpanya, nananatili siyang tahimik at masipag, gaya ng dati. Isang gabi, habang nag-aaral sa kanyang mesa, pinuntahan siya ng kanyang lolo na si Mang Andres. May dala itong kapeng barako at ilang balot ng tinapay. "Anong pakiramdam nang bumalik sa school?" tanong nito habang inilalapag ang pagkain. "Nakakapanibago, lolo, pero masaya. Parang ngayon lang ulit ako nagkaroon ng pangarap para sa sarili ko. Dati, puro para sa ibang tao ang iniisip mo. Ngayon, panahon na para sa'yo naman." Napayuko si Luisa at ngumiti. Totoo nga, mula pagkabata, naging responsibilidad na niya ang kanyang sarili. Nawalan ng magulang, nagtrabaho, nagsakripisyo. Hindi niya akalaing daraping ang araw na kaya na niyang mangarap, hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili niyang kinabukasan. Samantala, sa kumpanya, lumaganap ang epekto ng kanyang halimbawa. Maraming empleyado ang nagsimulang mag-ipon. Ang dating mga janitor at utility staff ay nagsimula na rin kumuha ng evening classes. May ilan na kumuha ng NC2 certification sa TESDA. Si Mang Efren, na halos 3 dekada ng janitor, ay ngayon isa ng full-time supervisor sa maintenance team. Isang promosyon na sinimulan sa rekomendasyon ni Luisa. Sa isang simpleng programa ng kumpanya, ginawaran si Luisa ng parangal, unsung hero of the company. Hindi ito ang grandeng seremonya. Ginawa lang ito sa lobby ng opisina. May simpleng bulaklak, isang plake at mga taong nakatayo sa paligid. Palakpakan ang bawat salita. Ang taong ito, wika ni Franco sa harap ng mga empleyado, ay nagpatunay na hindi mo kailangang nasa mataas na pwesto para magdala ng liwanag. Sa katahimikan niya, siya ang nagsindi ng apoy na bumuhay sa atin. Si Luisa Fernandez, ang ating bayani. Lumapit si Luisa sa harap,
Nakayuko, nangingilid ang luha. Tinanggap niya ang plate, pero bago siya bumalik sa kanyang upuan, tumingin siya sa lahat ng naroroon. Hindi ko ito ginawa para sa gantimpala. Ginawa ko ito dahil alam kong dapat. At kung may matutunan kayo sa kwento ko, sana ito. Huwag ninyong baliwalain ang timig ng mga tahimik. Minsan, silang may dalang katotohanan. Matapos ang programa, nilapitan siya ng ilang bagong empleyado. Mga bata, mga interns at mga fresh grad. May ngiti sa labi, may tanong sa mata. Gusto nilang marinig ang kanyang kwento. Gusto nilang matuto mula sa kanya. At si Luisa, hindi siya naging suplado sa kanila. Nakipagkwentuhan siya, nagbahagi, tumawa, nagpayo. Sa simpleng paraan, naging inspirasyon siya hindi lang sa mga kapwa-empleyado, kundi sa mga kabataan na dati akala nila kapag mahirap ka, hanggang doon ka na lang. Sa kanyang pagbabalik sa opisina, kinabukasan, nadatnan niya sa mesa ang isang sobre. Sa loob, may susi, kalaki pa'y maliit na papel na may sulat kamay ni Franco. Ito ang susi na apartment na ipinangako ko. Hindi ito regalo. Ito ang kabayaran sa utang ng kumpanyang ito sa'yo. Franco. Napangiti si Luisa. Alam niyang hindi niya kailangan ng malaking bahay, pero alam niyang sa wakas mayroon na siyang matatawag na tahanan. Hindi lang sa espasyo, kundi sa sistema na minsan niyang nilinis, binago at binuhay. Tahanan ng mga taong hindi natakot magsalita. Tahanan ng mga may puso sa gitna ng negosyo. Tahanan ng pag-asang hindi kailanman ipinagkait sa isang janitress na may prinsipyo. Tahimik ang gabi sa rooftop garden ng Rodriguez Tech Corp. Isang bagong pasilidad na pinagawa mismo ni Franco sa dating abandonadong helipad ng gusali. Simple lang ito, may mga paso ng halaman, ilang upuan at kaunting ilaw sa paligid. Pero para sa mga empleyado, isa itong simbolo ng bagong simula. Dito ngayon madalas magpahinga ang ilang staff sa hapon, magkwentuhan o minsan ay magmuni-muni lamang. At ngayong gabi, mag-isa roon si Franco, may hawak na tasa ng kape, nakatanaw sa kumikislap na ilaw ng syudad. Maraming gabi na siyang naglalagi roon, hindi bilang boss na sinusuri ang kanyang nasasakupan, kundi bilang isang tao na pilit pang tinatanggap ang mga biglaang pagbabagong dumaan sa kanyang buhay. Sa loob ng maikling panahon, nabaligtad ang lahat ng kanyang pinanghawakan. Ang tiwalang wala siyang kakayahang mamuno, ang paniniwalang kailangan niyang manahimik para hindi madamay, at ang takot na baka siya rin ay maging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng kumpanyang iniwan ng kanyang ama at kapatid. Ngunit heto siya ngayon, humaharap sa sarili at sa mga taong minsang pinili niyang hindi pansinin. Kinabukasan, sa weekly company-wide meeting, hindi inaasahan ng lahat na biglang bumisita si Franco sa general working floor. Suot niya ay simpleng polo at maong, walang security, walang executive assistant, at walang formal announcement. Sa harap ng daan-daang empleyado, tumayo siya sa gitna ng open office area at nagsimulang magsalita. Alam kong marami sa inyo ang nagtaka kung bakit ako lumayo noon. Panimula niya. Matagal ko na rin gustong sabihin sa inyo, pero walang lakas ng loob hanggang dumating ang isang tao. Hindi boss, hindi senior, kundi isang simpleng janitress na nagpapaalala sa akin kung para saan ba tayo narito. Tahimik ang lahat. Ang ilan ay halos mapanganga. Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman bumaba sa ganitong antas si Franco. Pero ngayon, naroon siya, nakatingin sa mga ordinaryong empleyado, hindi bilang mga tauhan, kundi bilang kapwa manggagawa. Hindi ako perpekto, marami akong pagkukulang. Pero simula ngayon, gusto kong malaman yung bukas na ang pinto ng opisina ko para sa lahat ng tanong, suhestyon o kahit reklamo. Hindi nyo na kailangang dumaan sa HR kung gustong nyong magsalita. Dumiretso kayo sa akin. Pagkatapos noon, halos araw-araw na siyang nakikita sa iba't ibang bahagi ng kumpanya. Minsan nasa production floor siya, minsan sa pantry, minsan sa maintenance station. Hindi siya laging nagsasalita. Karamihan ay tahimik lang siyang nakikinig. Nakikipagkamay, nakikipag-usap, nagpapakilala.
Sa isang araw ng Huwebes, habang kumakain ng almusal si Franco sa kanting, nilapitan siya ng dating sekretarya ni Clarice, ang parehong babaeng buntis noon at yayoy may anak ng ilang buwang gulang. "Sir, hindi ko po inaasahan na makakausap ko kayo ng ganito," aninang babae, halatang nahihiya. "Walang problema, sabihin mo lang kung anong kailangan mo," sagot niya habang iniaabot ang isang upuan. "Gusto ko lang pong sabihin na salamat." "Akala ko po, wala nang saysayan manatili rito. Pero ngayon, parang may direksyon na ulit ang lahat." Tumingin si Franco sa bata sa stroller, ngumiti, at tahimik na tumango. Hindi rin siya nagdalawang isip na humingi ng tawad sa mga taong dati niyang binigo. Isa sa mga unang pinuntahan niya ay si Mang Efren, na ngayon ay maintenance supervisor. "Mang Efren," bungad niya habang bumababa sa basement kung saan naroon ang utility lockers. "Alam ko pong hindi ko kayo napansin noon. Maraming taon kayong naglingkod, pero ni minsan hindi ko tayo nakausap ng maayos." Napatingin si Mang Efren, halatang gulat. "Sir, hindi ko po inaasahan to. Patawad, hindi ko man maibalik ang panahon. Gusto kong malaman mong isa kayo sa mga dahilan kung bakit buhay pa ang kumpanyang ito." Marami sa mga empleyado ay hindi makapaniwala sa pagbabagong ito ni Franco. Mula sa dating malamig at mailap, naging makatao at mas malapit. Isa-isang binisita ang mga department, pinakinggan ang bawat hinaing, mula sa overtime pay hanggang sa aircon na laging sira. At ang lahat ng iyon, hindi lang niya ipinangako kundi ipinapatupad. Tasabay ng kanyang pagbabago ay ang pagbubukas muli ng Corporate Social Responsibility Program ng kumpanya. Isang proyektong minsan sinimulan ng kanyang ama at kapatid, ngunit pinutol sa gitna ng financial crisis. Sa bagong bersyon, inilaan ang bahagi ng kita ng kumpanya sa mga nasalanta ng bagyo, edukasyon ng mga anak ng empleyado at medical assistance sa mga nangangailangan. Sa isang event para sa mga scholars ng kumpanya, tumayo si Franco sa entablado. Sa tabi niya ay si Luisa, na ngayon ay bahagi na rin ng committee para sa employee development. Bago ko ibigay ang salitang ito sa ating partner na si Miss Luisa Fernandez, Ania, gusto kong sabihin sa inyo na ang pinakadakilang revolusyon sa isang kumpanya ay hindi nagsisimula sa boardroom, kundi sa puso ng bawat isa. Palakpakan, may mga matapang namumula. At nang magsalita si Luisa, simple lamang ang kanyang sinabi. Bilang isa ring anak ng dating empleyado ng kumpanyang ito at bilang taong minsang binigo ng sistemang ito, naniniwala ako na kaya nating baguhin ang kahit anong institusyon basta't may lider na handang makinig at may mga kasamang handang sumuporta kahit sa pinakailalim. Sa huling bahagi ng programa, biglang nilapitan ni Franco si Luisa sa gilid ng entablado. "Luisa," mahinang sambit niya, "salamat, hindi lang sa kumpanya, kundi sa akin. Tinulungan mo akong maalala kung sino talaga ako." Hindi na kailangang sumagot ni Luisa. Tumingin lang siya sa kanya at ngumiti. Hindi bilang isang consultant, hindi bilang empleyado, kundi bilang taong minsang sinabihan lang ng maglinis ka dyan. At ngayon, siyang nagpabago sa kumpanyang minsan ay hindi man lang kayang pakinggan ng kanyang tinig. Sa pagbabalik ni Franco bilang pinunong may puso at sa patuloy na paggabay ni Luisa mula sa likod ng entablado, isang bagong kabanata ang isinulat sa kasaysayan ng Rodriguez Tech Corp. Hindi ng tagumpay ng negosyo, kundi ng tagumpay ng karakter. Isang malamig na gabi sa lungsod ng Makati at tila nagbabalik ang katahimikan sa loob ng Rodriguez Tech Corp. Ang mga ilaw sa loob ng gusali ay marahang kumikislap. Nag-aanyaya ng pahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Ngunit sa isang sulok ng lobby, isang babaeng tahimik na naglalakad. Si Luisa Fernandez, ang dating janitress, ngayon ay consultant, ngunit sa puso na natiling pareho. Habang nililinis niya ang mga sahig sa lobby, hindi siya nagmamadali. Para sa kanya, ang trabaho ay hindi lang tungkulin kundi isang paraan upang maipakita ang malasakit sa mga lugar na madalas balewalain. Minsan, habang pinupulot ang mga kalat, may isang batang janitor na lumapit sa kanya, may dalang timba at walis. "Ate Luisa, bakit po kayo nandito pa?" tanong ng bata na sa edad ay halos katulad ng anak niya.
Ngumiti si Luisa at pinunasan ang pawis. Hindi po dahil kailangan, kundi dahil mahal ko ang trabahong ito. Kahit maliit ang papel, may malaking epekto kung ginagawa ng tama. Napangiti ang bata at tumango. Gusto ko rin po maging katulad ninyo someday. Sigurado ako na magiging higit ka pa sa akin, sagot ni Luisa habang niyayakap ang bata. Habang patuloy siyang naglalakad sa paligid, napatingin siya kay Franco Rodriguez na nakatayo sa mezzanine, tahimik na nagmamasid sa mga empleyado. Hindi nila kailangan ng salita upang magkaintindihan. Ang mata ni Franco ay nagpapakita ng lubos na respeto at pasasalamat sa babaeng naging ilaw ng pagbabago sa kumpanya. Sa isang sulok ng lobby, makikita ang isang bronze plaque na bagong inilagay, Luisa M. Fernandez, isang janitress na naging liwanag ng Rodriguez Corp. Nakaukit ang pangalan nito sa tapat ng isang maliit na taniman ng mga bulaklak na pinangalanan ding Luisa's Garden. Sa mga buwan na lumipas, naging inspirasyon si Luisa sa buong kumpanya. Ang kanyang kwento ay naging usap-usapan mula sa mga opisyal hanggang sa mga bagong empleyado. Hindi siya hinangaan dahil sa posisyon, kundi dahil sa puso, determinasyon at sa walang sawang paninindigan para sa tama. Sa mga team meetings, palagi siyang naimbitahan upang magsalita tungkol sa integridad at pagiging matapat. Sa mga seminar, pinapaalalahanan niya ang lahat na ang bawat maliit na aksyon ay may epekto. At sa bawat pagkakataon, tinuturo niya na hindi kailangan maging mataas sa posisyon para makagawa ng pagbabago. Isang araw, habang naglalakad sa hallway, nilapitan siya ng isang empleyado na dati tahimik lang, ngunit ngayon nagkaroon ng lakas ng loob. Ate Luisa, salamat po. Dahil sa inyo, nagbago ang pananaw ko sa trabaho at sa buhay. Hindi lang po ako nagtatrabaho para sa sahod, kundi para sa panibagong pag-asa. Humanga si Luisa. Sa kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa pagbabago na nagmumula sa puso ng bawat isa. Sa kanyang simpleng tahanan na binili ni Franco bilang pasasalamat, madalas siyang magmuni-muni. Dito niya iniisip na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat. Minsan, iniisip niya kung ano ang naging buhay niya kung hindi siya piniling manindigan, kung nanatili siyang tahimik at nagpapanggap na walang nakikita. Ngunit sa halip na pagsisisihan ang nakaraan, pinili niyang yakapin ito. Ang mga hirap, ang mga laban, at ang mga tagumpay. Dahil sa bawat hakbang na iyon, siya ay naging isang tao na hindi lang naglinis ng sahig, kundi naglinis ng sistema. At sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan niya ang mga bituin mula sa kanyang bintana, alam ni Luisa na kahit anong hamon pa ang dumating, handa siyang harapin ito ng may tapang at pagmamahal. Ang kwento ni Luisa ay paalala sa lahat na minsan, ang pinakamalakas na boses ay ang tahimik na pag-iral. Ang tunay na bayani ay hindi laging nasa entablado o sa itaas ng bundok, kundi sa gitna ng mga tao, sa araw-araw na mga kilos at sa puso ng isang tao na handang tumayo kahit walang sino man ang nakatingin. Sa Rodriguez Tech Corp, ang paglalakbay ng isang janitress na naging liwanag ay nagsilbing gabay sa lahat. Isang patunay na sa kabila ng dilim, may ilaw na handang magningning para sa lahat.